Hello everyone, welcome to my vlog once again. So, today is Tuesday, September 19, 2023. Kagigising ko lang yan. So, hindi ako kasi makapag-vlog kasi meron akong gagawin, meron akong target for today, Tuesday. Plan kong pumunta ng treatment hub ko sa Bikutan. Doon sa Bikutan kasi doon ako kumukuha ng ART ko o antiretroviral therapy ko for my immunocompromised na sakit. So ayan si Fiona sa morning, ganyan sila. Kumikis sa akin yan, tapos si Mocha aagaw ng ng pwesto. Kasi gusto niya siya rin papansinin. Ayan na, nakakuha ng posisyon niyan, tatabi. Inayos ko pa yung camera kaso natutumba siya. Tapos may inis si Mocha, tutulungan pa ako niyan Gusto niya ayusin niya itong lalo. Ayan, sige. Ganyan kami sa morning kaya hindi kami kagad natatapos na pag magbibis ako, nagmamadali ako. Kailangan mo na makipaglambingan ka sa kanila kasi nga aalis ka. Tapos yan, papakamot siya ng tiyan niya. Pag inalis mo yung kamay mo, hatakin niya ulit. Ayan, ganyan. Ganyan ang gusto niyan. Kakamutin mo yung tiyan niya. So, balik tayo sa plan ko for today. Kumahol pa si Mocha. Plan ko for today is kumuha ng ART o antiretroviral therapy ko dun sa treatment hub ko sa may Bikutan. Dun kasi ako nakapag-registered after ko sa Baguio. Kasi dati ang treatment hub ko is sa Baguio. Tapos, nakalipat ako dito sa Manila area. Nung lumipat ako sa Manila area, parang hindi na ganun kadali na pumunta ng Baguio para kumuha ng gamot, or kung ipapa-LBC ko, isa-shoulder ko kasi siya. Imagine mo yung distance nung kung magkano yung babayaran ko monthly or every 3 months. Kasi possible kasi na 3 bottles ang ibigay nila. Pero since ayun na nga, nandito na tayo sa Manila area, nakapag-register ako dun sa Bikutan kasi nung time na nalipat ako sa Manila, dito ako sa Taguig na-assign Tapos may nagpupukpuk pa. Ano ba yan? Minsan na lang gumawa ng video, meron pa may mga kontrabulate. Anyways, ayan, nakaligo na ako niyan, nagbibis na ako. I believe na mention ko na before na nakadiaper ako kasi yung fistula ko hindi pa naman na-operahan siya, kaya meron pang lumalabas dun na parang abscess or something like parang liquid form na lumalabas dyan. Tapos so ayun yung colostomy bag ko. Then yung socks natin, lalagyan natin ng foot powder. Ayan, ganyan lang ako pag nagbibis, nakahiga ako kasi hindi ko kayang tumayo standing in 1 feet. Pag magmedyas ako, matutumba ako. So kailangan kong gawin itong mga activity na ito nakahiga. Even magpalit ng diaper, nakahiga rin ako dyan. Magdamit, nakahiga pa rin ako. Kasi talagang baka matumba ako. Even sa pagsusot ng pantalon, ganyan. Kasi alalay lang. Dahan-dahan kasi baka tamaan yung bukol ko. Masakit pa rin. Tapos ito yung pantalon na paborito ko kasi ito yung pinakamaluwag kong pantalon. Cargo pants siya from Bench. At least hindi na napipisat o naiipit yung bukol ko. Just to make sure, hinihigpitan ko yung diaper ko para hindi siya matatanggal. Ang naging problem ko kasi dito kapag along the way habang may nilalakad ako, hindi ko maiwasan na minsan yung katas niya tumutulo na or napupuno na yung diaper. Ang hirap magpalit ng diaper sa labas kahit may baon ako sa bag ko. Tapos yan, kailangan hindi naiipit si colostomy bag. Tapos itatali mo lang siya. Kasi hindi siya maisagad ng mataas yung pantalon dahil tatamaan yung colostomy bag kung saan ginawa yung stoma. Yung stoma, yung butas o yung passage ng paglabasan ng poop. So ayan, nagbabaon ako ng mga 2 diaper para at least kapag napuno yung diaper ko, makakapagpalit ako. Hindi ko naman kasi makokontrol yung lumalabas dyan kung stop yung labas o makakalabas siya.
So, ayan, ganyan ang itsura ng pag nakadamit na ako. Si colostomy bag, ganyan. Kailangan mahaba yung t-shirt para kahit paano makover siya. So, ayan na. Nakasakay na ako ng yung tricycle na may motorcycle. Hindi di pa jack. Hindi kasi ako makasakay ng jeep. Sasakay ako ng jeep pero hindi ako pwede doon sa likod. Kailangan nasa harapan ako. Occupied ko yung solo. Kasi nga hindi nga ako makakaupo ng diretso. So dito sa sidecar, ayan, nakatagilid lang ako. Ganyan ang eksena ko every time na may nilalakad ako. Papunta akong Tayuman yan. So pagdating ng Tayuman, nag-LRT ako from Tayuman to EDSA. So nakarating na ako ng EDSA. Inoccupied ko yung harapan sa jeep papuntang Tanyag, Bikutan. So nakarating na ako ng Walter Mart. Dumiretso na ako dun sa hub. Pagkakuha ko ng gamot, bumalik na ulit ako para makasakay ng jeep. So ayan, nakasakay na ulit ako ng jeep. Pabalik naman ng Pasay. So as usual, harapan ulit ang kinuha ko kasi hindi ako nakakaupo ng diretso. Patagilid ako umuupo. Tapos ito na yung sa LRT, Tayuman. Nakarating na ako ng Tayuman. Hindi ko na video yung ibang biyahe ko. Yung kanina, yung from Tayuman to EDSA. So ayan, pag uwi ko ng bahay, duman muna ako ng palengke. Magluluto akong tinola. Eto, nagbabalat ako ng papaya. Tapos hihiwain ko na rin yan. So, dito sa bahay kasi mag-isa lang ako. Yung ground floor, solo ko to. Yung second floor and third floor, occupied ng kuya ko tsaka yung family niya. Iba yung daanan nila o yung entrance nila. So, dito sa baba, sa ground floor, nasosolo ko yung bahay. So, ako lang din na nagluluto. After kong kumain, ayan na, higa na ako, papahinga na ako. Tapos, hindi mo maalis na, yan, si Mocha, ganyan. Tapos, yun. Anyways, yun nga, ako lang din na nagluluto, ako lang din na namamalengke. Minsan yung ulam ko abutin ng 3 araw kasi hindi ko naman mauubos lahat. Minsan naman, 1 araw lang din siya kapag pinamimigay ko siya, binibigay ko sa daddy ko. O i-share ko sa kuya ko sa taas, ganun. Pero madalas inaabot ng 2 araw, 3 araw ang ulam ko. Si Fiona. So yan si Fiona after kumain din. Higa lang yan, ganyan. Second day ko, Wednesday, noong September 20. Pumunta ako ng hospital para kuhanin yung result ng laboratory ko na pinagawa ko last week. Tapos follow-up check-up ko. Unfortunately, wala dun yung doctor ko. May conference. So, hindi successful ang lakad. Pero nakipag-meet ako sa pinsan ko. Tapos after nun, namalengke ako. Tapos bumili na ako ng mga kailangan ko. Then umuwi na ako. So, pagdating ko ng bahay, kumain na kami. After kong kumain, nagligpit ng pinagkainan, nagugas ng pinggan. And si Mocha, tignan mo, ang laki ng tiyan. Kaing tulog. Kasi ang sabi niya sa akin dyan, matutulog na daw siya. So, akala niya hindi ko nakikita na hindi siya nakapikit. Niloloko niya ako, kunwari tulog siya. Hindi siya gumagalaw eh. So, nung naramdaman ko na gumagalaw siya, sabi ko dyan, kunyari ka pa, akala ko tulog ka na, gising ka pa pala eh. So, ayan. Nagpapalambing lang yan. Gusto niya kasi katabi siya. Ayaw niya kasi iniiwan siya na matagal. Kaya sobrang na-miss niya ako. Ayan, ganyan lang naman ang ginagawa namin sa maghapon at magdamag kapag wala kami magawa. Pero itong araw na to, yung second day ko, matindi. As in, ang lakas kasi ng bleed dun sa fistula ko. Kaya pinili ko magpahinga na magpahinga. So, after ko magpahinga, na-decide ko i-check lahat ng mga na-achieve ko ng 2 araw. Nung Wednesday nga, September 21, ito yung nakuha kong antiretroviral. Nung time kasi na naka-confine ako, pinapadala lang nila through Lalamove yung ART ko, antiretroviral ko. Kaso ang policy nila, isang bottle lang kada padala. Pero this time, in-insist ko na kung pwedeng ako na pumunta para makahingi ng 3 kung maaari. Kasi nasasayangan ako dun sa pagpapalalamog tsaka alam mo yun, budget ko, wala naman akong trabaho. So after nun, binigyan naman nila ako, pumayag naman sila, nagbigay sila ng 3. Although mahirap sa akin na magbiyahe. So sa second day ko, I believe ito yun, nagawa ako, nakapag-grocery rin ako.
Yung grocery ko sa sa may Super 8. Importante sa akin kasi itong tissue na to. Mura lang siya, buy 3 for 80 plus. Masyado ako mabilis mag-consume nitong tissue na to kasi pinapatong ko siya sa loob ng diaper para yung fluid na lumalabas sa fistula ko masasalo niya. At hindi ako basta-basta nagpapalit kagad ng diaper kasi ang mahal din ng diaper. Yung adult diaper is nasa 190 pesos, 10 pieces. So, kagaya nga ng sabi ko, ilang months na akong walang work, umaasa lang ako sa binibigay ng mga tao sa GCash ko from Facebook. Dahil sa inyo nakakasurvive ako. May natitira pang konti na bala, pero gumagawa na ako ng paraan para yung sa SSS sickness leave ko mabayaran. Tapos humingi rin ako ng tulong sa company kung possible makapag-cash advance. Etong tissue na to, yung 3-in-1 kasi yan eh. Yung isang pack lang yan, overnight lang sa akin yan, ubos na yan kasi maya't maya palit ako ng palit. Kapag hindi ako magpapalit ng tissue na nabasa na ng fluid niya, sobrang hapde. So eto yung sa second day ko na ginawa ko rin, kinuha ko yung laboratory result ko. So after ko makuha yung laboratory result ko, pumunta ako doon sa doctor ko. Pumila ako doon, tapos after kong mag-antay, sinabi na wala pala yung doctor ko, nasa conference. Tapos meron pa akong isang onco, yung radiation oncology ko. Nandun naman siya, kaso kung willing daw ako mag-antay ng hanggang 3 o'clock pa. Sabi ko, okay lang po, next time na lang, babalik na lang po ako. So nakipag-meet na lang ako sa pinsan ko, binigyan ako ng kwintas nito ng Padre Pio, tapos nagbigay din siya ng cash. Good thing is, alam mo yun, minsan hindi ako humihingi, nagugulat na lang ako may darating na blessings. Hindi ko naman masabi dito kung magkano na lang yung hawak kong pera, pero sobrang, minsan iniisip ko kung aabot pa. Pero magugulat na lang ako, bigla na lang mayroon magpapadala, mayroon magbibigay. Kaya naisipan ko ulit magbalik dito sa pag-vlog kasi I am thinking na baka someday kumita rin ako dito. Instead na umasa ako sa bigay, mas gusto ko maging productive ako para trabahuhin ko kung ano yung pwede kong kitain. So sa mga bago, hopefully mag-like po kayo and comment down below kung ano yung mga gusto nyong itanong. Then subscribe. Thank you.